nagsimula yung atake nila. Alalahanin nyo, di ba, after ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Hello po mga ka-viral, welcome back to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mainit pa rin na kontrobersiya ang issue na kinasasangkutan ngayon ni VP Sara Duterte hinggil di umano sa confidential funds na ibinabato sa kanya ng mga taga-kongreso. Vice President Sara Duterte hindi nagpatinag at may malaking pasabog na ilalantad hinggil sa di umano'y pamemersonal sa kanya ng mga kongresista na pinag-iinitan siya ngayon. Nais kasi na isulong ng mga taga-kongreso na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa di umano'y paglustay at misuse ng confidential funds ng Department of Education nung ito'y DepEd Secretary pa ito. Ilang beses na din sinubukan ng komite na ipatawag sa pagdinig sa Kamara si Vice President Sara Duterte, subalit tinanggihan lang nito ang imbitasyon sa kanya. Ayon kay VP Sara ay wala di umano siyang dapat sagutin sa Kongreso dahil wala siyang nilustay na pera ng bayan at ginamit lamang niya ang confidential funds sa dapat na ipinaglalaanan nito. Kaya kung may tamang lugar siya na sasagot sa isyong ito ay sa korte lamang. Ayon naman sa mga taga-suporta ng Vice Presidente ay maaaring pinag-iinitan nila ngayon si VP Sara dahil nais nila itong ilaglag dahil natatakot lamang sila sa darating na 2028 elections kung saan maaaring tatakbo si VP Sara sa pagkapangulo. Narito ang bahagi ng investigasyon ng Kongreso hinggil sa misuse di umano ng confidential funds ng Vice Presidente noong ito'y DepEd Secretary pa ito. Atin pong panuurin. Ng privilege speech na ito. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalaang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan. Ulitin ko po yung sinabi ni Honorable Roland Valeriano. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang paggastos ng mga nakaraang pinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo, ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimula nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang pinamumunuan ng Office of the Vice President. Ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024, pero hindi po malinaw ang mga benepisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod: libreng sakay, pagbabago campaign, OVP food trucks, livelihood programs like Magnegosyo Taday and Peace 911, medical assistance, burial assistance, and public assistance. May listahan silang binibigay sa COA ukol sa mga benepisaryo ng mga programang ito. Pero kapansin-pansin po sa mga accomplishment reports o ARs na sinubmit nila para sa confidential funds
na may tila hiwalay pa na pamimigay ng medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa komite na ito. Hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks para umabot tayo sa puntong ito. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya, ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan o kanino DepEd. Based on the testimonies of Special Dispersing Officers, Madam Gina F. Acosta ng OVP at ni Ginoong Edward Fajarda ng DepEd, the money trail of the confidential funds for both agencies looked exactly the same. First, after finishing all internal financial processes and documentations and securing all required signatories in the disbursement vouchers, including Vice President Sara Duterte herself, the SDOs received the land bank checks representing the confidential funds for each quarter. Malalaking halaga po ang mga ito. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula noong 4th quarter of 2022 hanggang 3rd quarter of 2023. Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for 3 quarters or a total of 112.5 million. Suma total, 612.5 million po lahat. The SDOs themselves are the payees in these quarterly checks. The next step was for the SDOs to encash the confidential funds checks. Sabi po ni SDO Edward Fajarda, pina-encash po niya ang bawat isa nung tatlong 37.5 million checks sa Land Bank DEX branch, cold cash. Nilalagay sa 2 duffel bags at isang backpack ang cash. May kasama raw siya noong 3 beses na yon na kilala niya lamang bilang Alan. Matapos mag-encash, dinala niya ang cash sa kanyang opisina sa DepEd. Sabi naman ni SDO Gina Acosta, para sa OVP confidential funds worth 125 million per quarter, pinapaingkas niya ang bawat cheque sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Kasama niya si Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at 2 di mapangalanang driver sa pagpapaingkas ng bawat cheque. 4 na beses, inilalagay raw nila ang 125 million cash sa 4 na duffel bags. Pareho sinabi ni Acosta at Ortonio
na mula sa Land Bank ay pumunta na sila sa opisina ni Madam Gina Acosta sa Office of the Vice President. As if it was all planned and orchestrated or part of a common design, both SDO Acosta and Farda said that the Vice President directly instructed them to hand over the cash representing the confidential funds to certain security officers. For DepEd, may itinalaga raw si Colonel Raymond Lachica, ang head ng Vice Presidential Security and Protection Group ng isang security officer na nagngangalang Colonel Dennis Nolasco, kung saan weekly nagbibigay ng pondo si SDO Fajarda amounting to 4 to 6 million per week. For the Office of the Vice President, si Colonel Lachica raw mismo ang security officer na buong pinag-aabutan ni SDO Acosta ng 125 million every quarter. Matapos di umano ibigay ng mga SDOs ang pera sa mga security officers na sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica, wala na raw silang partisipasyon sa actual disbursement ng confidential funds. Wala silang ibang basehan sa kung anong nangyari sa pondo, kundi sa pamamagitan ng mga accomplishment reports na kailangang ihanda at isumite para sa liquidation ng confidential funds. Malinaw po sa kwento ng mga SDOs na hindi sila ang nag-disburse o nagbayad ng payments to the informants and other supposed payees ng confidential funds. Naturalmente, hindi rin sila ang gumagawa ng accomplishment reports kasi wala silang kaalaman kung papaano nagasta ang pera ng bayan. Ito po ang parehong sinabi sa hearing ni na SDO Acosta at SDO Fajarda. Sabi, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities dahil po hindi ko po iyan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po. Siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons noong mga hearing. It is also being made to appear that the acknowledgement receipts or the documentary evidence of payments, o tawag natin ay DEPs, supposedly also came from these security officers. Hindi po malinaw para sa akin ang kwento nila kung kailan inaabot sa kanila ng security officers ang acknowledgement receipts. Pero ang malinaw po sa mga AOMs ng COA na hindi sinubmit ang mga acknowledgement receipts kasabay ng kanilang mga liquidation reports. Mukhang parati na lang afterthought ang pag-submit ng acknowledgement receipts sa COA. Ito ay sinubmit kasabay ng mga letter response na pirmado ni Attorney Poa para sa DepEd at para sa OVP ni na Attorney Lopez and Ginoong Ontorio. Sila nag-submit ng acknowledgement receipts sa COA. Isa pong obserbasyon sa mga revelations na ito ng mga SDOs at mga ibang opisyal at dating opisyal ng DepEd at OVP, tila ba sinasaya tayong nililito, nililigaw at pinapagulo ang narrative sa kung ano ba talaga ang nangyari sa OVP at DepEd confidential funds. Kung inyong matatandaan, nung una ay sinabi nilang tanging ang mga SDOs lamang ang may kaalaman sa disbursement ng confidential funds. Ngunit nang magpakita na ang mga SDOs sa committee hearings at tinanong sila, wala din daw silang alam sa mga detalye patungkol dito sa mga confidential funds. Lahat po sila ay nagtuturuan. Pero sino nga ba ang pumirma sa mga accomplishment report at certification? Ang mga SDOs at si Vice President Sara Duterte. Kung totoo ang sinabi ni na SDO Acosta at Fajarda
Malinaw na ito'y paglabag sa Joint Circular 2015-01 o ang guidelines sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds na tila ginamit lamang sila bilang middlemen o pass-through ng pondo. Nananatiling misteryoso at tago kung saan talaga napunta ang confidential funds. Isang butas sa guidelines na dapat tugunan sa pamamagitan ng batas. Mula sa Davao City na lumaki noong siya ay mayor hanggang sa mas malalaking pondo ng mapas sa kamay niya bilang Vice President at DepEd Secretary, nakakapagtaka rin ang obsession ni Vice President Sara sa confidential funds. Marahil ito'y dahil sa kalakip ng opacity at antas ng secrecy sa pag-disburse ng mga confidential funds na tila nagiging daan upang ito'y abusuhin ng walang accountability. At pagbaliwala sa mga alituntuning ito ay isang paglapastangan sa tiwala ng publiko at sa prinsipyo ng pananagutan na dapat sinusunod ng bawat institusyon ng pamahalaan, lalong-lalo na sa opisina ng pangalawang Pangulo. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. We leave it to the investigative bodies of the government to investigate the crimes committed here. Meanwhile, our task now is to legislate measures that will leave no room for pilferage of public funds. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Next, the chair would like to recognize the Honorable Rog Gutierrez. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Just taking off from where Congressman Acop started. But before that, I would like to start by saying that this has been one of the most fruitful committee hearings that I've had the pleasure in joining. Throughout the course of 7 hearings, we have brought detail to some long-held suspicions, the confidential funds of the OVP and DepEd that had been abused or malversed or maybe even taken. By abused, I mean that the relevant officers of the OVP and the DepEd took advantage of gaps in and in fact violated Joint Circular 2015-001. Mahirap po na problema ito. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, and unless we are aware of these gaps and violations, the legal regime cannot and will not change for the better. Today, I'd like to go through some of these violations as mentioned by Congressman Acop. The SDO has the sole mandate to disburse the CF, the confidential funds, and to prepare and submit the liquidation reports of cash advances with the relevant supporting documentation as prescribed under the Joint Circular. Siya lamang. On the other hand, a security officer is a personnel who has been officially designated as such to have access to security information. Klaro po ang kani-kanilang mga responsibilidad. Ang SDO po ang sa disbursement o ang sa pagbibigay ng pera. Ang SO naman, yung security officer naman, ay binibigyan lamang ng access sa impormasyon. To elaborate and para po sa kaalaman ng lahat, under the Joint Circular, the SDO is personally tasked with the disbursement and liquidation of confidential funds. Ang SDO ang tagabigay ng pera, siya lang under the Joint Circular. Natural lang po ito dahil ang SDO ang isa sa mga accountable officers or those public officers personally accountable when something goes wrong with respect to the utilization or disbursement of these confidential funds. And this is precisely the reason why kinakailangan may fidelity bond ang SDO. The fidelity bond is there so that if anything happens to the funds while it is in the custody of the SDO, sigurado na may maibabalik pa rin na pondo to the government through the bond and for the security of the taxpayers. Yung head of agency is also personally tasked to oversee the agency-wide use and disposition of confidential funds. Siya rin ang nag-a-appoint ng SDO. Because of the functions that burden the head of agency is also an accountable officer. Sa makatuwid,
Yung SDO po, yung inaatasan ng batas natin na humawak at siguraduhin mapunta ang confidential funds sa naaayon na confidential expenses allowed under the Joint Circular. Hindi niya pwedeng i-delegate ang custody ng confidential funds dahil siya ang mananagot rito. Hindi niya pwedeng iutos sa iba. Hindi pwedeng ibigay sa security officer. In the case of SDO Edward Fajardo of the DepEd, while he has admitted to having encashed the 3 checks amounting to 37.5 million pesos each, he has also claimed that he did not know or had no way of knowing how the funds were to be utilized after handing them over to the designated security officer. Mr. Fajardo stated that since it was Colonel Nolasco who is the expert in confidential operations, it was Colonel Nolasco who supposedly made the disbursements of the confidential funds in different localities. It begs the question, sino po ba ang totoong special dispersing officer? Kung ang nag-iisang taong pinagdi-disperse ng SDO ay si Colonel Nolasco, kung pagka-encash ng cheque ay agara naman itong inaabot sa security officer. Whatever happened to Mr. Fajardo being an accountable officer under the Joint Circular? Kung wala siyang slightest idea kung saan napupunta o kanino ibinibigay ang confidential funds? Is his role in this entire process simply ministerial? We beg to disagree. Mr. Fajardo is not just a simple bagman that would withdraw the funds and turn over to the security officer. His role, as material as it is, carries with it discretion. Discretion to ensure the accuracy of the data in the liquidation reports and to be accountable for the disbursements from the cash advances of confidential funds. But Mr. Fajardo admitted that he merely relied on the documents evidencing payments submitted by the security officer. His failure to exercise the standard care and diligence required of and inherent in his function is the height of irresponsibility and is in clear violation of his mandate under the Joint Circular. At bakit po nangyari ito? Dahil ito raw ang sabi ng head of agency ng DepEd doon na si VP Sara na ibigay ang pera sa security officer. Same case po tayo with SDO Gina Acosta of the OVP. Ms. Acosta also admitted that the utilization and payment of the confidential funds involves her handing over the money to a security officer per the instruction of no less than head of the agency, Vice President Duterte. SDO Acosta also supposedly never knew where the security officer took or expended the confidential funds. She has only testified on the basis of the information supposedly fed to her, without certainty as to who are the actual recipients or payees of the confidential funds, whether they are even actual persons. In the past hearings, it has always been made to appear that Ms. Acosta for OVP and Mr. Fajardo for DepEd would have the most knowledge as the SDOs of the confidential funds. And we have always been made to believe that it would be the two of them who would be able to shed light on the discrepancies flagged by the COA and the other erroneous and false matters po na didiscover po namin through these hearings. Unfortunately, the SDOs themselves violated their own accountability, their own certifications in the liquidation report, with them disclaiming knowledge kung saan or kanino ba talaga pumunta ang bawat sentimo ng confidential funds. They violated a particular responsibility under item 4.15.1 of the Joint Circular, where they are supposed to certify at least two things: na sila ang accountable for the disbursements of confidential funds and that the expenses were incurred in connection with the agency's confidential activities. How can they faithfully attest to these confidential funds sa ibang tao or as evidenced by the acknowledgement receipts recorded for that date? Hindi ka paniwala for one person designated as the SDO to have made disbursements in Malolos, Bulacan, Danao, Cebu, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Occidental, Negros Oriental, and Davao City, all in one receipts of the same date, but varied widely in terms of the localities where the payments were made. Plotting these on the Philippine map, within a single day on March 15, 2023, there were 26 disbursements which were made across 24 localities from Batanes to Davao del Sur, with total confidential expenses amounting to 1,870,000 pesos. On the 9th of March 2023, the DepEd, supposedly through its SDO, was able to make 20 disbursements over 18 localities all over the Philippines, with disbursements of confidential funds amounting to more than 1,400,000 pesos. And lastly, on February 25, 2023,
there were 21 disbursements across 18 localities all over the country amounting to almost 1,400,000 pesos. All three examples reinforce our point that no amount of imagination can make us believe that these disbursements were made to these people at these locations and at these dates. It is physically impossible. Even assuming that the DepEd has its satellite offices and field personnel all over the country, we should always go back to the joint circular as our Bible. The function of disbursing and of being accountable for the cash advances of the confidential funds is lodged with the SDO and the SDO alone. Delegating this function to any other officer or employee would run counter to the express guidelines of the joint circular and the safeguards that it entails. Unsurprisingly, the same discrepancies have been observed in the OVP acknowledgement receipts, particularly for the payouts and disbursements for the fourth quarter of 2022. For everyone's recollection, this period refers to the 11 days when the OVP was able to use up 125 million pesos worth of confidential funds. And markedly, there were at least 3 days out of those 11 days that the payouts reached 100 recipients. For instance, noon pong December 23, 2022, based on the records and the AR submitted by the OVP to the COA, SDO Gina Acosta was able to disburse more than 15 million pesos to 103 distinct individuals for various purposes. Tila po ba naka-hyperdrive na ang naging pag-disburse ni SDO Acosta para siguruhing ma-expend ang allocated confidential funds sa OVP sa mga nalalabing araw ng 2022. Notably, the following day or Christmas Eve of 2022, these disbursements continued based on the 40 acknowledgement receipts from the OVP on this date. It spent a total of 5,429,000 pesos on supposed confidential activities. Grabe talaga itong OVP non-stop kahit magpapasko na. Whoever disbursed more than 5 billion pesos truly embodied the spirit of generosity during the holidays. If it was actually true, this amount was disbursed for confidential expenses. Lastly, we found acknowledgement receipts that the OVP reported and submitted for the fourth quarter of 2022, but bear dates outside the period for which they are intended to be used as proof. Na-observe po namin how the OVP fourth quarter acknowledgement receipts were dated December 2023, when they have been supposedly paid out to and received by the recipients in 2022. Understandably, a person can instinctively write the past year in documents when welcoming a new year. But we find it very eccentric po, kasi for a person writing a date in 2022 and mistakenly indicating the immediately succeeding year, 2023, wala po yata ibang reason dito except that the acknowledgement receipts were indeed executed in 2023 and not in 2022, contrary to what the OVP is trying to establish. Sa dami po nang na-discover natin in the past hearings na sinubaybayan po ng publiko, we uncovered irregularities and deficiencies in the disbursements and reporting of the confidential funds allocated to the OVP and to the DepEd. This has been an extremely insightful exercise of our mandate as we were able to examine the sufficiency of our current legislation and how this current legislation safeguards us from potential misuse and abuse of public funds, as well as the potential malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in the office by officers and employees of the government. Our task does not end here. It is now our duty to craft legislation that will protect the public coffers and ensure that they are not used and abused by public servants for their personal agenda. With that, Mr. Chair, I conclude my part of the hearing. Thank you, Paul. Thank you, Congressman Gutierrez. Next is Congressman Zia Alonto Adjong. Thank you, Mr. Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mr. Chairman and fellow members of this honorable committee, to my fellow Filipinos who are watching right now, what we have witnessed in the past 7 hearings before this Committee on Good Government and Public Accountability of the House of Representatives has left us with more questions than answers. Ang mga tanong po natin dito, hindi nakukuha ang kakulang sagot. Bagkus, nanganganak pa ng maraming tanong.
But one thing, Mr. Chairman, is extremely clear to this representation. Tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor or gawa-gawa lamang. Mr. Chair, almost 5,000 acknowledgement receipts of dubious origin, kapalit ang 612.5 million pesos na confidential funds na basta-basta lang naglaho mula sa kaban ng bayan sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, 612,500,000 pesos o mahigit kalahating bilyon. Mr. Chair, ito po ang pondo ng bayan na nawala o hindi ma-explain mula lamang December 2022 hanggang September 2023. 9 na buwan lamang po, Mr. Chairman. Sa ganitong halaga, halos budget na po ng isang buong ahensya para sa isang buong taon ang pinag-uusapan po dito. Pinaglaruan po tayo? Niloko ho ba tayo? O pinaglaruan po ang publiko pagdating sa kanilang pondo? Mr. Chairman, sa item 4.12 ng Joint Circular, ang requirement po sa government agencies na nagdi-disperse ng confidential funds is to submit documentary evidence of payment upon the liquidation at the end of the period for which it was allocated. These documents, Mr. Chairman, are to be submitted to the Intelligence and Confidential Fund Audit Unit of the Commission of Audit, who shall then audit these documents. In fact, upon the submission of the liquidation report to ICFAO, a certification signed by the head of agency and its Special Disbursement Officer, or SDO, stating that the expenses were incurred in connection with the agency's confidential expenses and activities with supporting documents and documentary evidence of payment is needed, Mr. Chairman. As the name suggests, evidence, ebidensya,